Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:00. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon mga kaabyanan. Mayong hapon gid sa mga nakatuto karon diri sa DYLL Radyo Pilipinas. Ang aton sini nga pag tamyaw no sang medyo mainit sa nakita nakon nga mga impormasyon no sa heat index diri sa syudad sang Iloilo, particular man sa Dumangas, Iloilo. Labot na sa 41 degrees Celsius. Gani maghalong-halong. Kung ano man ang inyong mga transaksyon, nagabiyahe, sa pump boat man, or sa dalanon, maghalong-halong. And for those ka may wala man gid sang importante nga mga transaksyon, magpahimuno nga anay. Pulo pa huway anay sa inyong mga balay, paiway anay ang oras nga until 3:00. Maayong hapon gid sa mga suki nga tagpalamati sa ining programa Balita Sosyal. Temporaryo ako na nagabulos sa kay Miriam Grace Araneta. Sa Thursday edition sining programa Balita Sosyal. Today is March 26, 2026. Mangin ko po na ito ni Nawal si Dr. Rodney Labis. Siyang head ng Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Ginabantayan gid ni sang PHO kon Provincial Health Office ang dengue, no? So isa ina sa mga paghambalan naton for this edition. Mga nagligad nga mga tuig ang grabe ang monitoring gid no for this time ang paghibalo naton iya sang sining dengue cases sa probinsya sang Iloilo kag ano bala ang mga programa man no sang Provincial Health Office with regards sining dengue cases. Daw subong yang sa March is Rabies Awareness Month. Ay sama nila sa mga luyag naton ko tani no hibaloon ang mga kaso sang rabies sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Kay balanta madamo man sa mga gihapon no nga mga ining mga nakagat bala sang ido. That's why ginakampanya gid no. Iya naman iniiya sang Provincial Veterinarian Office sa pagpamakuna sang mga ido, mga kabyanan, ang anti-rabies nila nga mga bakuna padayon ina agang pabakod man sang
Provincial Veterinarian Office. Subong man nga hapon mga kabyanan, nakapadudong si Juniel. Subong nga aga, nakapatigayon nga makatambong si Juniel no? Sa giniwat man nga mga aktibidad sang LTO, kaupod ang iban pa nga mga ensyas ng gobyerno, sa bahin sang Vallecar Transit, sa Haro mga kabyanan. So, hopefully makakuha kita sa pila ka mga detalye. Kaya naman si Director Remy Apari sa ato nga papakig-angot with regards sa maniya sa fuel assistance o fuel subsidy sang ila sining nga talatapan sa mga mangingisda. And balanta may ara man sa mga ginahikot ang himo ang aton nga local government unit sa paghatagman sang subsidiya sa mga chopper naman sa mga tricycle kag jeepney. Amat-amat lang mga kabyanan kay ti dinibo mo ang mga mangingisda nga sa Western Visayas sa galabot sa 40,000 no ang target nila, more than 40,000 ang target nila nga mahatagan sang subsidiya. So how much more sa mga ari diri mga transport sector naton nga ara sa tricycle nga mga ginabiyahe and also sa jeepney. Kung pila kalibo man ang mga operator diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Magluwas sa mga LGU, no, aside from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, also the Department of Agriculture, sa mga mangunguma naman, ang sabahin man sang LGU, sabahin sang Department of Social Welfare and Development, may mga araini nga mga ayuda no, sa mga aton sa iya mga tsuper. Apektado sang pagsaka, sang presyo, sang gatong. Next week naman kuno may ara naman pagsaka pero ang aton sa niya gobyerno, ang aton sa niya nga presidente, madamo na sa mga tika nga ginahimo para man sa pag-monitor, hindi mag-hoard, hindi pinagusto nga magpasaka sa mga presyo nila. Ang Department of Trade and Industry nagatingwa man no, ugot ang monitoring kag sa ila sa niya nga pagpahayag nagligad nga bulan o kung nagligad nga adlaw no nagpahayag ini nga wala may bastante nga mga pagkaon nagapanguna nga balaklon sa mga supermarket kag ginatingwaan mga kabyanan ang pagbantay gid sang presyo sinino kay ang mga manufacturer nagsiling man no 1 month to 2 months hindi pwede nga magsaka sila sang presyo. So, subong iyang hapon, ang atos nga pagpakigamot sa bahin sang Iloilo Provincial Health Office, si Dr. Rodney Labis. Maghahatag ako ng pila ka mga pahanumdom para maplastar naton no, sa pagbalik sang inyo alagad, magpakigamot na kita. No? Ara na si Dr. Rodney Labis sa aton sining mga topic for today, tuwi sa dengue. Standby. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang pagsaulog sa National Women's Month na bugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911,
Ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubo nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian, kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kag ang Socialist Women's International nag-advocate para ang ikawalo sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917. Kung sa diin, napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agwatatagan pagtamod ang mga nahimo sang kababainan kag asikasuhon ang padayon kag gatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag international nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation No. 224 Series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality kag human rights. Ang Proclamation No. 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpirmahan ni Presidente Aquino sa March 17, 1988. Philippine Standard Time, it's 1:13 mga kabayanan sa atos nga pagpangalaga diri sa programa. Happy kita mga kabayanan, si Doc Rodney ang aton sinaiya nga dinapit for this afternoon. Mangin kaupod naton and ginahulatan nato no ang pila sa mga ang aton sinaiya nga signal through Provincial Health Office sa Iloilo.
Inatungan naton ang signal naton with Doc Rodney mga kabyanan. Naroon na siya, no? Nakapagkigangot na kita. But signal through Zoom ang ginahulat naton para nga nami amon istorya ni Doc Rodney. Kagbalantaman ang iya siniya nga time, no, kay may ara siya sa mga dugang nga mga hidikoton man sa ila sining opisina. So tingon naton nga makaka-call kita gilayon. Okay, Philippine Standard Time, it's 1:16 mga kabyanan. Sa ato nga pagpangalaga diri sa programa, Balita Sosyal, talos kita na temporaryo. Sa inyo sa iya nga anchor, sining program, si Miriam Grace Arenieta, kag makakuha kita sang mga update down the Provincial Health Office, particular sa mga kaso sang dengue, kag mga programs, no, sang PHO with regards sa mga services nila nga gina palabot sa mga nasakupan sang probinsya. Yara siya sa aton nga line, via Zoom kita, hopefully nakasulod sa aton nga line si Dr. Rodney Labis. Siya mga kabyanan ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Doc Rodney, sir, maayong maayong hapon. Welcome sir sa Radyo Pilipinas. Mayang hapon, Ma'am Bing, kaga sa tanan naton nga tagpalamati sang Radyo Pilipinas sila binagid diri sa probinsya sang Iloilo. Sir, Doc, regarding lang ni sa dengue, no? Ang dengue isa ini sa mga hugot nga ginamonitor nato, no, kay ti may ara kita di babalaan kung kaisa nagasaka ang number of cases. Kag kung kaisa manubo, no, kag may mga ginapatuman sa barangay level, kag ang information dissemination ginapabakod, mga awareness kung paano matap na ini. So naghiwat ka mo recently, Doc, sang dengue death review. Ano ni siya, Doc? Kag kumusta ang kaso sang dengue sa province of Iloilo? Yes, Ma'am Bing, no, so ato na ibaluan nga sa nagligan nga simana ang probinsya sang Iloilo naghiwat sa dengue death review. Ini nga inisyatibo suportado sa Department of Health kag actually second na ni nga time nga nagkanda kita sang dengue death review. Aton madumduman nga sang tuig 2025 ang Provincial Health Board nagtukod sang dengue death review committee diri sa probinsya sang Iloilo nga gina-compose sang aton nga Provincial Health Office kag mga experts naton halin sa hospital, mga infectious disease specialist naton, kaupon man ang aton nga association sa mga nurses naton, may mga medtech itang representatives, pathologists kaga representatives man halin sa mga rural health units naton nga himo nga maging parte sa committee. So sang nagligan nga simana nagkanta kita sa aton nga dengue death review committee kag aton nga gin-review ang mga napatay or na-report nga napatay tungod sa dengue sang last quarter sang 2025. So kung aton madumduman sang tuig nga 2025 may masubra 5,900 kita nga kaso sang dengue kag kalakip diri may na-report kita nga
mga napatay sa dengue kag ini aton gid subject sa pag-review para aton nga may baluan kung ano ang mga rason nga napatay ini nga mga pasyente sa dengue. Ang review nga ni ginpapresenta naton ang mga health facilities both sa RHU kag sa hospital nga involved sa pag-manage sang pasyente para may baluan naton ang journey sang pasyente naton kung ano ang natabo, ano ang mga posible naton maobra nga tikang para nga maobrahan naton sang aksyon nga sa sunod ma-prevent naton ang mga preventable nga deaths due to dengue kung may obrahon kita nga pamaagi nga ma-improve ang aton nga sistema kag pagtatap sa pasyente nga may ginakonsiderar nga may dengue. Yes, Doc, bali, di ba, ang number of cases ng dengue, 3 years ang cycle, 3 or 4 years, Doc, no? So, 2025, Yes, ano, ikapila na siya, Doc? Ano, anong status niya? Siya? Actually, amo to nagligan no 2025 ginakulban kita kaysa as early as February and March. Ang aton nga kaso, ang projection naton is daw kaangay sa sang 2019 cases naton nga naglambot sa masubra 21,000 ang kaso. So, ang projection naton last year, daw dira man posible malambot man naton 21,000 by end of the year. That's why nga as early as March tutukan na naton ang aton nga mga control measures sa dengue kag nalipay kita no nga maski paano na control naton ang pagdamo sang dengue cases kag napapanaw naton ini sa 5,900 cases kag ang expected deaths naton nga malabot sobra 60 ka pumuluyo napanaw naton sa mga 25 ka dengue deaths lang. So amo na based sa data sang aton nga Department of Health nga expect naton nga ang cycle sang outbreak is every 3 years kag expectan nanon ini last 2025. Pero sa part namon ni Provincial Health Office, ginapaintindi namon sa publiko nga ang dengue why siya nagatuhaw every 3 years lang kundi daw ari na gid siya sa amon nga probinsya nga expectaron sa mga pumuluyo nga anytime ang dengue ara lang nga nagahulat nga mag-atake sa ilang pamilya. That's why nga gina-remind din naton gihapon nga maging parte na gid sa paghinawi nila sa ilang panimalay nga siguraduhon nga way sa mga stagnant water nga pwede itlugan ang dengue nga lamok nga pwede magpalaptas ang dengue nga balatian sa ilang balay kag sa komunidad. So sa ang 2025 ta, Doc, bali pila ka cases to ganyan bal mo nga ang death? 5,908 aton nga dengue cases and then 25 ang na-report nga deaths due to dengue. So sa inyong nga review, ang death review sang Iloilo PHO, comparing sang nagligad nga 2024, mga pila, Doc? Pila ka percent ang bala o nagsaka pagid? Actually, ang case naton sang 2025, ginexpectan naton tani nga mataas based sa mga projection naton as early as first quarter of 2025. Pero, nag-end aton nga kaso by December 2025 nga mga 5,900 na lang, which is 51% lower compared sa kaso naton sang 2024. Mas lower. So, 2026, ano yung expectation naton sa sininga kaso, Doc, ang dengue? Subo nga 2026, no, kung ikumpara naton ang cases naton subong kumpara sa kaparehas nga reporting period sang 2025, mas manubo ang aton nga kaso subong by 65% sa kaparehas nga reporting period sang 2025. But again, no, sa amon nga end, hindi kami kampante nga tungod nga manubo ang kaso naton. Assured na kita nga tayuyon nga manubo ang kaso naton hasta sa June, hasta sa end of 2026. Kami aragid gyapon ang abiso sa publikong magpanginlaman gid kita gyapon kay ang dengue ara lang gid nagahulat nga chimpo nga maglapta ang dengue nga lamok kag ang dengue nga virus sa aton panmalay. Balan ko, Doc, in place lang tanan nga siguro information dissemination, awareness program from barangay, no, from the province to municipality to the barangay, Doc. Yes, ma'am, no. Tanan naton actually nga control measures for dengue ara na naplastar na sa LGU kag up to the barangay level. Pero amo lang gid ang challenge naton kung paano siya ma-sustinar kay bala naton ang mga banwa naton kag LGU, barangay LGUs
sa kada bulan may mga lain-lain man nga mga aktibidades nga ginapadihot. So amo nang challenge namon kung paano naton siguro nga maski masako ang banwa kag ang barangay ara gid gyapon ang dengue nga program nga padayon gina-implementar. For example, sa next week Kwarisma, laban-laban ang tutok sang panimalay kag sang mga pumuluyo dito naman sa Kwarisma. So ang challenge dira is paano naton gyapon masiguro nga ang panimalay naton maski Kwarisma ara gyapon nga nagapaninlo sang panimalay kag sara nila maski once a week lang. Kay kung kisa malimtan talang baladok no, para sa magpaninlo, magpaninlo sa palibot, and igong buragali may mga ano na to, may mga nagapunsok Yes, ma'am. na dok no nga mga Especially bala kung makita nila ay way na sang dengue sa barangay namon. So daw kampante na sila. Tapos mahulag naman na sila kung may nagka-dengue naman sa panimalay nila or Correct. napatyan sila sa dengue. Dira naman sila ma-intensify sang hulag. So ang amon nga tuyo tani is tungod nga unay na di ang dengue nga balatian sa aton nga probinsya, mangin parte naman sa aton nga paghinawi ang pagpanindo Yes. sang ugsaran kontra dengue. Yes, correct, Gedo. Okay, kung kaysa kung hindi mag-remind ang province, ang PHO Iloilo, though hindi man maghulag, so dapat tandugo, no, every now and then, ang ilang mga konsyensya, no, kay tapos ang Yes, Ma'am Bing. ang Oo. Amo na, Ma'am Bing, nga kung madumduman naton sang Marso nga ni, last year, si Gov nang ubraman sa executive order nga kutob ka mga dengue-free barangays. Tagaan niya sang 5,000 nga incentives para nga gamiton nila sa pagsustinar sang dengue prevention sa ilang barangay. So, nalipay man kami kaysang last year, despite nga taas ang aton nga cases, may around 490 kita nga barangays diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo nga nangin dengue free. So kalabanan sila nakuha na nilang 5,000 incentives nila diri sa Capitol. Kag hopefully soon magamit na nilang pundongan ni para nga ma-implementar ang programa sa ilang nga barangay. So hopefully hindi na gid magsaka that much ang number of cases this year, Doc, no? Hopefully. Yes, Ma'am Bing, kag sa aton nga pulmuluyog ina-remind man namon nga although core gid sa aton nga programa isang prevention sang dengue, pero gina-remind man nato sila nga dapat balaan nila ang mga sintomas sang dengue. Para if in case nga magka-sintomas sila kangay sang hilanat, sakit sang ulo, sakit sang likod, or mga rashes or mga bleeding symptoms na dapat as soon as possible kadto sila gilayon sa aton nga health center sa sentro or sa hospital kay may libre kita dira nga dengue tests na pwede nila ma-access para nga mas ma-detect early, mas ma-manage early kag ang goal gid naton is ma-prevent ang pagkapatay tungod sa mga komplikasyon sang dengue. Halin January until March, subong, Doc, mga pila number of cases sa dengue sa province? Sa subong as of March 14 may ara kita nga 345 nga kaso sang dengue sa probinsya kag may isa na kita ka na report nga napatay halin sa banwa sang Dingle. Pero kung balikan namon ang ranking kada banwa, ang may pinakamataas na kaso sang dengue subong ara sa banwa sang Kabatuan with 52 cases, ginasundan sa Kalinog with 41 cases kag banwa sang Oton with 15 cases. So dapat double time for ano nila na padinlo and mga things to do ang 5S, Doc? 4S, 5 days. Yes, ang 4S campaign gyapon, Ma'am Bing. So subok na gid nga epektibo ang 4S campaign sang Department of Health kag sang Iloilo Provincial Government. Ang makabuling na lang gid is sustinar lang gid ang pag-implementar sang programa. Yes. Doc, ma-shift ako with regards kay inanhambal ko today or subong nga Marso is Rabies Month. And I know ang province of Iloilo isa man sa mga ginatutukan permi ang kampanya, no, kay ginalikawan nga makagat kag may death nga case, no. Sa Iloilo naghiwat man sang rabies awareness activities ang province veterinarian Office of the Veterinarian and Department of Agriculture and ang inyong opisina, Doc. So anong mga ginhiwat nga activity, Doc, sa Barotac Viejo? Yes, Ma'am Bing, no. So kada tuig may duwa kita ka selebrasyon sa rabies para ma-remind ang aton nga publiko parte sa balatian nga rabies. Ang kada Marso ang Rabies Awareness Month, kag kada September ang World Rabies Day. So kami kapasalamat
kay suportado ni Mayor Nilo Bongbong Tupas ang paghiwat sang provincial Rabies Month celebration sa Banwasang Barotac Viejo. So personally nag-join si Mayor Tupas sa aton nga celebration kahapon sa Barotac Viejo, and we are very happy no kay kadamo sang ginhikot nila nga mga aktibidades para nga mas ka-create sang gahod sa ilang nga banwa kag palambot gid sa publiko ang mensahe sa Rabies Awareness Month. So nag-conduct sila sa caravan, and sa aton nga programa present dito ang mga estudyante, mga punong barangays, kag mga barangay workers naton, kag iba naton nga may present man dito nga ang po club sa Barotac Viejo kung sa diin mga kinorganisa sa mga pet lovers nato. So actively participate man sila dito. So ang Rabies Month celebration naton nakatutok sa pag-remind sa aton nga publiko regarding sa pag-prevent sang rabies. Una sa kasapatan gid. Amo nang iya nga tema is ang pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino, kay kita nagapati nga kung madula nato ng rabies sa aton nga kasapatan sa ido kag sa kuring, madula taman ang rabies sa mga tawo. Sang nagligan nga tuig, nalipay kita kay ang aton nga rabies death from 5 sang 2024 na panaog na lang naton sa isa sang 2025, and we are very happy nung as of this time wala pa kita sa may na-report nga rabies death sa probinsya. Kag initanan amon malink sa nag-improve na gid nga mass dog vaccination coverage diri sa probinsya sang Iloilo. So ko aton mabalaan ang Office of the Provincial Veterinarian gintagaan ni Governor sang dako nga pundo para mabakal sang rabies vaccine, para nga masigurado nga ang kalamaan sang ido diri sa probinsya sang Iloilo kag kuring mabakunahan sang bakuna kontra rabies. Kag ang target nila is at least 70% sang ido diri sa probinsya mabakunan, and tungod nga for the past several years na-achieve ni nila ang mataas na coverage ang mass dog vaccination, nakitaan man naton nga nagapanaog man ang kaso sang rabies sa mga tawo. So kung sa aton mga pumuluyo, kung kanamaan pagid sa aton nga mga ido or tanang ido diri sa probinsya bakunahan pagid naton kontra sa rabies, mas ma-sure pagid kita nga madula na naton ang rabies nga balatian sa probinsya sang Iloilo. And part of the celebration kapon sa Barotac Viejo, ang Office of the Provincial Veterinarian naghatag man sang serbisyo sa mga ido kag kuring, nag-spay kag neuter sila dito sa mga ido kag kuring, kag naghatag man sa mga nagakaigo nga impormasyon sa mga pet owners dito kung paano matatapan sa maayo nga aton nga mga alaga nga ido kag kuring. Yes. So Doc, ini nga mga activity no nagapa-encourage gid nga mapahagan-hagan ang number of cases sang rabies sa province. So for now, may death kita Doc sa rabies? So far as of the 2025-26, wala pa kita sang reported nga rabies death diri sa probinsya, and we are really hoping no that with this campaign kabay pa nga ma-eliminate na naton ang rabies nga balatian diri sa aton nga probinsya. Although makita naton nga maski ano pa kanami ang kampanya subong sa probinsya kontra rabies, madamog gyapon kita sa mga pumuluyo nga nagakagat sang ido kag kuring. Last year naka-records kita sa more than 60,000 nga mga pumuluyo nga nakagat sang ido kag kuring. Kag despite this high number, nalipay man kita kay madamo naman kita sa mga animal bite treatment centers, both public and private, nga nag-open para nga makahatag sang rabies vaccination services sa aton nga mga pumuluyo. So amo na gina-remind ginamo ng publiko nga kung nakagat ka mo sang ido kag kuring, hindi na niyo pagtago-taguon pa maski ano pa kasako sang inyong sang inyong adlaw, maghugasan gid gilayo sa ngabon kag tubig nga aton nga pilas for at least 15 minutes. Bawal gid padug-on or bawal magkadto sa tandok. Magkadto kita gilayo sa aton nga animal bite treatment centers, usually sa aton nga rural health units, hospital or sa mga private clinics, para makabaton kita sang rabies vaccine. And hindi lang importante nga makababakuna kita, mas importante pa gid nga makumpleto naton ang dosage sa bakuna na ginahatag sa aton para masigurado kita nga kumpleto ang proteksyon nga makuha naton halin sa bakuna. Pero we know Doc, may ara sang mga island barangays
sa probinsya sang Iloilo nga ano na sila ng ano na panawag? Rabies free. Rabies-free, no, island nga mga barangays. area. So, all in all, Doc, mga pila ka barangays ang rabies-free siya, Doc. Wala ko din sa exact number subong, but the DOH claimed nga ang probinsya sang Iloilo ang may pinakadamo nga barangay sa bilog nga Pilipinas nga nadeklara nga rabies-free areas. Pero balaan ko, more Doc, ng mga ara sa barangay, sa Concepcion, no? Sa Oo, Ahoy, sa mga ilang Carles. barangay sa Concepcion, Carles, Batad, Ahoy, Yaho. Damo na kita subong sa island barangays, pero tungod sa medyo mabudlay i-achieve ang rabies-free area nga status, ara pa lang kita subong sa island barangays ang aton nga mga declaration, and ang Banwasang Concepcion nag-commit naman sa aton nga mag-umpisa na sila pa declare nga rabies-free ang ilang nga mga mainland barangays. Mhm. Kaya sa island barangays, medyo contained ang ulag sa mga ido, kakuring. Pero kung sa mainland barangays, ang challenge dira kay kung ang barangay sa mainland naga-comply na sa requirements ni rabies-free declaration, pero ang tupad nga barangay wala pa, so posible nga makalagaw dira ang iya nga infected nga ido kag makaapekto sa declaration sa mainland barangays. But we are very happy nga ang Concepcion nag-commit na nga ma-achieve ini para mangin model man sa iban nga kabarangayan diri sa probinsya sang Iloilo. Okay, ang sang una, ang New Lucena, gin-declare na siya, Doc, bala? No, galing kay may mga, ang problema, permi is the boundary, bala, kay ti, ay kudal, abi, o boundary sa pihak nga, ano, di ba? Oo. O kabudlay Oo, sa yes. Amo gina challenge sa mainland kay medyo hindi ta ba-control ang movement sa mga kasapatan sa mga boundaries naton. Pero isa sa mga ginapabakod is the responsible pet owner, di ba, Doc? Yes, ma'am, Big. Mhm. Kaya ang syempre ikaw na responsable sa imo ido nga pabakunahan, kung hindi ka kadto sa mga area nga gina-request sabi kung gina-advise nga ari diri may ari kami diri subong pambakuna sa mga ido kun kuring dapat ipabalo nga kung pwede nga kadtuan ikaw, Doc, no, sang vaccinator para nga mabakunahan ang ido, Doc. Yes, ma'am, Bing, amo ginang strategy subong sa aton nga Office of the Provincial Veterinarian kaupo ng mga livestock technician kag Municipal Agriculture Office sa mga kabanwahanan nga nagalibot sila sa kabarangayan kag ginasuyod ang kutob ka panimalay nga may mga ido. Medyo hapos sa end nila mabakuna kung ang ido is ara sa panimalay sang tao kaya hapos na dakpon kag bakunahan. Ang challenge sa ila subong is ang mga layaw nga ido kag kuring nga gapalapit pa lang sila, nagapalagyo na or nagaparis ng ido. So that's why no, ang Office of the Provincial Vet ginaidiyahan man nga maka-train sila sa mga dog catcher sa mga kabanwahanan para matigayon nga madakop kag mabakunahan ang mga layaw nga ido kay kisa mo ni sila ang mga rason nga nagapangkagat sa aton nga komunidad. And of course, aside sa pangkagat or ang problema naton sa rabies, nangin isa man sa contributor sa mga aksidente sa dalanon ang mga layaw nga ido naton. Yes. Dok, may mamangkot bala. Ano ko na ang cause sang ido nga ido buang tawag, Dok? Anong cause sina? So ang cause or kung magkanto kita sa sang rabies infection is ang rabies virus ang cause niya. So ang rabies virus is ginatawag naton nga zoonotic infection, meaning infection sa sapat, commonly sa ido kag kuring nga pwede mapasa sa tao. So amo ni ang hindi tanan nga ido may rabies nga virus. Okay? Do say man na siya sa trangkaso nga although ka trangkaso kita pero hindi tanan nga tao may virus ang trangkaso sa aton nga lawas. Kundi ang rabies virus isa ni siya ka balatian nga naga-infect sa mga kasapatan naton or sa tao nga makuha alin sa rabies virus nga infection. Kag kung may ara na sang infection sa tao, most of the time nagakapatay na ni sila. Kung sa ido ang mga makita naton nga sintomas, either nagabaris ang ido or paluya or nagabag-o ilang behavior. Pero kung sa tao naman niya, common infection na sintomas is sa umpisa trangkaso lang gidanay and then later on
maka-experience siya sang sintomas nga tungod sa pag-infeksyon na sang utok sang tawo nga ara ang budlayan maginhawa, budlayan mag-inom, or nagalain ang behavior. Pero sadly sa tawo, kag man sa ido, nga once may sintomas na sang rabies infection, dako ng tsansa nga mapatay ini tungod nga wala pa kita sang bulong para mapaayos sa balatian nga rabies. That's why nga gin-advise din naton nga once na may nakagat ka or nakaros ang ido or kuring, magkadtugid gilayon sa Animal Bite Treatment Center para nga magpabakuna samtang way pakita sang sintomas. Kay kung may sintomas ka na, ang tsansa na is mapatay ka na tungod sa balatian. Pero Dok, siguro first aid, for example, ginkaros ka, ginkagat ka sang ido kag kuring, anong mga unahon o ano ang dapat himuon? Oo, so kung makagat kita sang ido or karos kay tigala, dilap man sila sa ilang mga kuko, so may laway da kag pwede may virus dira. Hugasan gid gilayon naton sang running water for at least 15 minutes nga kaghabunan. Ang abiso naton dira is bawal paduguon, kay kung paduguon mo ginapuga mo ang pilas, kag ginapadako mo pagid ang pilas, so kung may virus mas dako ang tsansa nga makasulod pagid sa imo nga pilas. And bawal gid magkadto sa tandok, kay way kita sang ebidensya nga ang pagpatandok padula sang rabies sa aton nga mga pilas. So amo gid importante hugasan sa kabon kag tubig gilayon kag magkadto sa aton nga Animal Bite Treatment Center para sa rabies vaccine. Kag aside sa rabies vaccine, gahatag man ang aton nga healthcare workers ang bulong kontra tetanus, kag kung high risk sa bacterial infection, gahatag pagina sila sa antibiotic. Pero Dok, may mga ara bala hambal nga nakaros siya pero wala nagdugo, o kung ginkagat siya wala nagdugo, so padugoon bala Dok? Hindi, bawal gid siya padugoon. At least lipay kita no kung ay siya nagdugo, meaning medyo nabaw lang ang pilas. Oo. Mas nubo ang tsansa nga makasulod ang virus sa aton nga lawas. Kay kung mas dako ang pilas, mas exposed ang aton nga kusog or mga nerve endings sa aton nga lawas, mas dako ang tsansa nga makasulod ang virus. So gina-categorize man na sa aton nga healthcare workers sa aton Animal Bite Treatment Center ang pilas, category 1, category 2, category 3. Amo na ang category 1, mga gidilapan lang o isang pilas, hugasan lang na siya sa ngabon ng tubig, no need ang bakuna. Pero kung may pilas nga gamay lang, posible category 2, isa lang ka klase ka rabies vaccine ang ginahatag. Mag-category 3 na, kutob ka mga pilas nga maskin gamay lang halin nga sa babaw sang liog pa sa ulo, category 3 na siya, or mga dagko nga pilas sa aton nga iban nga parte sang lawas classify sa category 3. So, duha ka klase sang rabies vaccine ang ginatag. Ang rabies vaccine kagang isa is ang E-ring or H-ring nga nabatian naton nga ginatagaan pa kita sang skin test. So, amo nang importante gid magkatuy kita gilayon sa pinakamalapit nga Animal Bite Treatment Center para nga ma-assess nila ang pilas mo kung nagakinanglan siya sang bakuna, kag kung magakinanglan sang bakuna, ano nga mga vaccine ang ihatag naton. Okay, thank you for the sa pag-educate sa amon Dok, no. Kay sa may mga lain bala nga mga ginaano ha kay ginapadugo ko no mention mo ginapatandok, no. So thank you Dok sa pag-educate sa amon, no, sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. Anyway Dok, lastly, ano mga mensahe mo sa mga programs dira ang ginapatuman sa PHO through dengue, paagi sa mga services ninyo and also sa sining yes, ma'am. So kami sa Iloilo Provincial Government, paagi sa Provincial Office, padayon man nga naghatag sang assistance sa aton nga mga local government units pamaagi sa ilang rural health units para mapasangkad ang programa kontra sa dengue kag sa rabies. Kag on top of that, ang Provincial Health Office nagpabukas man diri sang amon mismo nga Animal Bite Treatment Center diri sa opisina sang Provincial Health Office sa second floor sang Iloilo Provincial Capitol Building nga naghahatag sang rabies immunization kada Martes kag Biyernes. Pero tungod nga may abiso kita sa 4-day compressed work week, ang schedule sang Animal Bite Treatment Center subong sa Iloilo Provincial Health Office is kada Monday kag kada Thursday na. And aside sa amon, ma-access ninyo mga bakuna kontra sa rabies dito sa aton nga mga rural health units kag hospitals nga may ginpatukod nga Animal Bite Treatment Centers. Base sa aton nga mga kaso sang rabies sang nagligad,
kalabanan, nakagat sila, kag nagsipos-sipos lang sila, and then gulpiada nagwa ng sintomas ang rabies. So sa aton mga pumuluyo, ginaremind gid namon nga once nga nakagat ka sang indo, hindi mo na pakipsan, maski masako ka pa sa imong obra, pakitaan mo gid sa paagi nga makakadto ikaw sa aton nga animal bite treatment centers para makakuha sa nga life-saving nga rabies vaccine para nga malikawan naton ang pagkapatay tungod lang gid sa rabies infection. Okay. Yes. So thank you gid Doc sa imo time diri sa Radyo Pilipinas, Doc, sa dugang pagid nga mga informasyon. Siguro later on makapakig-angot liwat kami sa imo, Doc Rodney. Yes, Ma'am Bing, salamat man sa kay gayunan nga makahatag kita sa impormasyon nga makabulig gid salbar man sa kabuhi sa ato ng mga kasimanwa, especially diri sa probinsya sang Iloilo. Salamat gid kagabay pa nga buligan ninyo kami sa pagpalaptas ang insaktong impormasyon parte sa dengue sa rabies para nga mabuligan taman ang ato ng mga upod nga mga Ilonggo sa paggamit sa mga insaktong impormasyon para maproteksyonan ang ilang kaugalingon. Thank you again. Yes, Doc. Thank you and good afternoon, Doc Rodney. Ngayong hapon, thank you again. Nabatian mga kabyanan si Doc Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Namilang permi remind naton mga kabyanan no ang aton kaugalingon particular man sa sining dengue nga kaso bala kung sa diin kung isa daw paliwaliwa kita and nalimtan ta ang pagpanilo sa palibot. That's why nga nagapunsok-punsok mo naman no ang mga lamok particular nagdigad nga mga adlaw may mga ara sang pagtupa sang ulan no kung nagdigad mga semana so dapat after sang pag-ulan syempre palibot paninuan dayon para malikawan naton ang pagsaka naman sang numero sang kaso sang dengue wherever you are hindi lang sa province of Iloilo. And also ining rabies no kunang rabies wala no sang ido kag kuring may mga iban man gani no may mga ara sang Carabao to recall naka-interview kita kay provincial veterinarian officer Dr. Darrell Taboada nga ang Carabao no may ara sang iya sini nga rabies mga kabyanan. So, epekto sinati kung makaon mo laban-laban, malatnan gid ikaw. Maghalong-halong and gina-remind man ang mga pet owners nga pabakuna sang ila sa iya nga mga ginahupot nga sapat no kun hinuptanan. Be a responsible pet owner. Maghatag ako na isang pila ka mga pahanumdom mga kabyanan, dugang informasyon sa akong pagbalik. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw,
tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. I have 3 to 4 minutes mga kabiyan ng nablin sa atong singapagpangalagad sa inyo, subong yang hapon, talosang ako sa inyong regular anchor nga si Miriam Grace Araneta subong yang edisyon. Mga partners ko sa technical side sa studio, si Rochelle Jones Sotahero, o kon si Bong Aventura dari sa studio, kag Jeffrey Bitita sa transmitter. Boss mga kabyanan, sa aton sing pagpangalagad man sa programa, mag-hook up ang Radyo Pilipinas Iloilo sa amon sining flagship station sa DZRB sa Metro Manila, bangod man sang ginapatuman nga 4-day work week. So naka-hook up ang Radyo Pilipinas sa amon siniyang mother station sa DZRB. Pero may mga local program pa nga nabilin until 4 o'clock subong yang hapon, pagkatapos ang inyo alagad sining programa ang Bantay Banwa upod kay Paul Tarosa. Also ang aton pagabantayan sa Hello Isat You nga program alas 3 tubtob alas 4. And ang alas 4 tubtob alas 4:30 ang Headliners Boss. Tomorrow morning, masaniya local program is Radio Pilipinas News upod kay Janelle Baclay. Also, ang Sabado kag Domingo, local programs from our partner government agency, ang Philippine Information Agency, also with the Department of Environment and Natural Resources, and ang bahin sang Department of Trade and Industry. Pilipinas, salamat! Ako naman si Bing Pabiona, maayong hapon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.